Ano nga bang maling diskarte sa pagli-layout at paglalagay ng furniture sa sala sa ating mga bahay? At paano ito itatama? Usapang living room naman tayo mga karki. Manood at matuto. Hi again, medyo makulit na ako. Well, if you do support me in making this kind of videos, may konting pabor lang akong hihingiin. Pakibisita na rin ang ating isa pang bagong channel, ang Kuya Tours and Trivia, kung saan meron tayong mga virtual tours sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya kung di na makalabisan, please visit there and subscribe. Again, salamat in advance. So, sa video ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang pwede mong magawang mali or mistake sa ating mga sala or living room ng bahay. May it be sa layout or pagpaplano, sa mga furniture or decoration doon. Kaya tara, pag-usapan na natin. Common living room design mistakes. So, unang mistake, ang layout. At ang pinaka-common dito ay ang location ng TV wall natin. Oo, ito yung part ng wall or pader ng ating bahay kung saan natin ilalagay ang ating television at iba pang entertainment appliances. Siguro marami sa atin ang tinitake for granted ang detaling ito. Pero meron talagang ideal na positioning ng TV wall para sa mas comfortable na sitting position at mas maayos na pagka-layout ng mga furnishing at mga appliance dito. Lalo na kung hindi naman ganun kalakihan or sakto lang yung floor area ng ating living space. Example, dito sa isang floor plan na ganito. Siguro marami sa atin ang may tendency maglagay ng bintana sa side na ito ng bahay at dito sa gilid. Front or side ng walls ay usually nilalagyan natin ng bintana. Well, pag ganitong layout, saan ba natin ilalagay o ipipwesto ang ating TV? Well, siguro marami sa atin ang ilalagay ang ating TV or yung TV wall natin katabi ng bedroom, kalinya yung main entrance. Well, okay lang naman, pero ano nga ba ang mga issue or mga problema na maaari mong ma-encounter pag ganito yung layout ng TV wall mo? Well, una, kung directly nakatapat ito sa bintana doon sa gilid, ay maaaring mag-reflect doon yung liwanag mula sa window na yon at mag-cause ng glare kung nakaupo ka rin katapat ng TV pag hindi ito naka-on. So, may tendency masilaw yung mga taong nakaupo sa part na yan kung hindi naman naka-on yung TV kasi hindi naman yun naka-on talaga all the time. Second na problema nito ay maari yung noise disturbance. Kasi nga nakatapat siya sa wall na malapit dun sa bedroom. Kaya kung may nanonood pa ng TV or medyo malakas yung volume ay maaring makadisturbo ito sa mga taong natutulog doon sa bedroom kwarto. And lastly, maaari kang madisturbo sa panunood ng TV dahil mayroon mayat-mayang naglalakad passing sa ating television kasi nga nakatapat din siya sa entrance door at doon lang yung main circulation path from the entrance going to the other side ng bahay. Kaya maaari kang disturbo pag may naglalakad sa harap ng TV. Isa pa sa maling layout ng TV, di ba nga merong mga bintana sa gilid. So, ang possible din na location nito ay yung sa corner ng living room or yung sa kanyang sulok. So, pag ganito yung pwesto ng TV, ano naman magiging issue nito? Well, one, magkakaroon ng isang awkward space, empty, sa likod ng TV. Ito'y hindi mo ma-utilize. Hindi mo rin malalagyan ito ng shelves dahil nga awkward yung shape or naka-triangle kasi yung position na yon. Awkward lagyan ng mga display shelf kung ganon. Hindi mo rin wall mount yung TV kasi nga nasa corner. Ang hirap naman yung ipwesto ng kanyang bracket pag ganon. At yung sitting position ay magiging parang awkward din dahil nakatagilid kayo lagi pag nanonood kayo ng TV. So yun yung mga issue ng ganong posisyon. Isa pa sa problematic position ng TV
wall or TV display position ay pag nilagay mo ito in between the living room and dining room, gaya nito. Well, pag ganito yung position, ang isa sa issue nito ay ang visual accessibility ng dalawang area. So, mas may obstruction na sa view mo from the dining tsaka sa living space. So, kung meron kang open planning, well, hindi mo na ganun ma-appreciate yung open plan kasi nga may nakaharang na TV doon sa dalawang space. At sa ganitong posisyon ay mahirapan kang itago yung mga wirings ng TV, ng speakers, ng routers at iba pa. So magiging messy ito sa likod at visible na ito sa dining area. And of course, kung kumakain kayo dito sa dining, hindi nyo mapapanood yung palabas sa TV dahil nga nakatalikod yung TV sa dining area nyo. So ganun. So ito yung mga medyo problematic na positioning ng ating TV wall. So saan nga ba ang ideal na position nito? Well, sa side na to. Well, bakit? Una, hindi ito nakatapat sa isang bintana kaya may iwasan ang pagkakaroon ng glare or pagkasilaw mula sa reflection ng sunlight na tumatama sa screen ng TV pag nakapatay. Malayo din ito sa bedroom kaya iwas disturbance kung may natutulog doon sa kwarto. Hindi rin ito magkakaroon ng isang awkward na empty space dahil nakatapat nga ito sa flat wall, pwede ka rin maglagay ng mga shelving sa taas or mga decorative elements dito. At mas matatago mo rin yung mga wirings kaya mas malinis tingnan. Pero paano kung gusto mo talaga ng bintana or light and ventilation sa side na yan? Paano mo ilalagay ang TV niyan? Well, sa ginagawa nating project ngayon ay meron tayong example kung paano ito solusyonan. So, ito yung sample ng TV wall natin dito, no? So, nasa gitna yung TV natin ilalagay natin dyan sa side wall na yan. Ngayon, dahil gusto naman natin na meron pa rin parang bintana for light para mas maliwanag, naglagay tayo ng mga slender type na mga window kung saan makikita niyan dyan. Ayan. So, sa gitna, yan yung lalagyan natin ng TV or yung ating TV wall. Tapos again, ayan, yung mga bintana sa gilid. Katapat nito yung pinto pero nasa gilid din. So, hindi masyadong glary pag binuksan. Tapos, malayo din siya doon sa bedroom mismo sa likod. So, ayun, ito yung ideal para sa akin na location ng TV. Again, para mapwesto mo sa ideal side ng bahay, yung TV wall natin, gumamit tayo ng slender na mga windows on the side. Mapa-jealousy man ito, owning, or kahit yung slide up na mga window panels ay pwede para magkaroon ng bintana for light and ventilation, but still malalagay mo pa rin sa pwestong yan na ideal yung TV at yung mga shelves at mga decorative para sa magandang TV wall. Anyway, meron na tayong mga videos all about naman mga design mistakes sa ating kusina at sa ating mga banyo. All about layout, all about shelvings and cabinets, all about storage, mga heights ng mga counter. So, pwede nyong ma-check ang mga videos na to later pagkatapos nyong matapos ang ating contents ngayon. From the TV wall, punta naman tayo sa mga furnitures natin. Ano-ano mga ba ang mga mistakes na maaari mong gawin sa pagpili ng mga furnitures na ilalagay natin sa ating living room? Personally, ito yung mga items na hindi ko i-recommend na ilagay mo sa iyong living room. Una, ang mga giant size ceramic vase. Ito yung mga malalaking porcelain vase, yung mga Chinese na design or mga oriental design na malalaki talaga. Well, honestly, meron kaming dalawa sa bahay na sa sala. Well, kung ito ay part ng yung aesthetic, kung ito yung gusto mong ilagay, then go ahead. Well, ito ang ilan sa mga issue ng pagkakaroon ng ganitong mga banga. Una, ito'y mahirap i-secure lalo na pag lumilindol. Well, dito kasi sa amin, common na yung mayanig from time to time.
kasi nga malapit kami sa isang tectonic plate. Yes. So, pag nagkaroon dito ng lindol, una talaga namin iniisip, paano yung mga malalaking banga na nasa sala? Baka yun matumba at, mabasag at magkaroon ng injury yung ibang taong makakatapak dito. Ganon. Well, may paraan naman ito para hindi ganon kadaling matumba itong malalaking vase na to. Example nito ay yung paglalagay ng pabigat sa bottom nito. Gaya ng buhangin or yung iba nilalagyan ng concrete or pinapasukan ng masa para doon matuyo sa kanyang bottom para mahirap itong matumba. But then again, kung malakas talaga yung lindol, well, may tendency talagang matumba ang mga iyon. Isa pa sa issue ng pagkakaroon ng mga giant banga ay ang pagiging dust and dirt collector nito. Well, kasi nga isa lang malaking vessel, pwede dun mag-accumulate yung dust, yung cobwebs or mga dumi sa ilalim ng bangang ito. At dahil nga ceramic ito ay hindi mo basta-basta mababaliktad para linisin. Kaya medyo effort maglinis nito at time to time ay napapasukan din ito ng mga insekto at iba pang mga maliliit na hayop sa bahay, which may tendency magkaroon doon ng isang patay na daga or mga cockroaches pag hindi mo ito na-check from time to time at nalinisan ito. So again, kung may plano kang bumili or kumuha ng mga giant vases, ceramic ones, well, i-consider mo ang mga factors na ito. Isa pa sa dapat iwasan or i-consider natin sa ating mga living room ay ang pagkakaroon ng over-shelving. Ito yung tipong pagkakaroon ng maraming display shelves at kung ano-ano na lang ang nilalagay natin doon to fill them up. Well, hindi naman ako nag-a-advocate ng minimalism. But remember, kung marami kang nilalagay sa shelves, ay maaring marami ka ring lilinisin. Kasi nga, ang mga shelves na ito, kasama na ng mga decor, gaya ng mga books or mga picture frames or yung mga maliliit na vases, ay nag-accumulate din ng dust or alikabok from time to time. So, kung mas maraming shelves, mas maraming gamit, well, mag-spend ka ng mas maraming time sa paglilinis nito. Unless okay lang sa'yo na mag-ipon ng alikabok sa mga shelves na yon. Then, magiging hazard pa ito pagdating ng isang lindol. Dahil kung malakas yung pagyanig, well, magbabagsakan yung mga bagay na nakalagay sa ating shelves. At syempre, kung mas mataas yung shelves, mas delikado yung mga bagay na nahuhulog sa taas na yon. But if you really want a display shelf na pwede mong punuin ng mga iba't ibang bagay tulad ng collections, tulad ng mga, again, books, picture frames, or iba pang mga decors, well, you can use a glass door panel. Mukha siyang cabinet, pero clear, para protection from dust, at saka mas secure mo ito in times naman pag may pagyanig or may paglindol. Siyempre, pwede mong lagyan ng lighting effect para mas maganda siya aesthetically. But if you opted for open shelf, well, wag mo na lang masyadong punuin. Have a minimal decor or yung mga ilalagay mo doon sa shelves na yun para mas madaling linisin, mas safe din sa lindol. So again, wag mag-over display. Now, isang design feature naman sa living room ang hindi ko i-recommend. Ito ang tinatawag nating sunken living room or living area. Ito ay isang type ng living room or living space kung saan may sunken part or nakababa yung elevation ng sitting area compare sa ibang parte ng bahay, gaya ng mga ito. Well, cool itong tignan pero may mga issues ito. Una, kung may baha na mangyari sa inyong area, especially kung may bagyo, well, kung nasa ground floor yung inyong living room tapos naka-sunken yung sitting area nyo, well, definitely magiging parang swimming pool ito.
Well, kasi nga mas mababa ito ng elevation compare sa floor area ng ibang bahay, mas mahirap i-drain yung tubig dito. Sunod na issue nito ay mas madaling kumapit or mapunta yung dumi ng floor sa ibang parts ng bahay at mga alikabok papunta dun sa sun king area ng living room, which nandoon yung mga sofa at iba pang sitting furniture. Kaya mas madali silang madumihan. Ganun. At medyo may accessibility issue ito. Kasi nga nakasunken or nakababa. Pagdating ng araw na matanda ka na, effort na sa'yo na tumayo at umalis mula sa part na yon. Kasi nga paakyat ka sa ibang part ng bahay. At syempre, para sa mga PWD na may wheelchair, may issue rin ito kasi mahihirapan silang bumaba at umakyat dito. Siyempre, pag nagkaroon ka ng out of balance sa paglalakad, maaari kang mahulog or matrip dito. So, prone din ito sa injury, lalo na pag lasing ka. But again, kung gusto mo talaga ng ganitong design sa iyong living room, then go ahead. Pero dapat mong i-consider ang mga bagay na yan. And isa pa sa notable mistake na maaari nating magawa sa ating living room ay ang pagkakaroon ng hindi sapat na number of power outlet sa ating sala. Well, commonly, nasa one side lang yung saksakan doon sa ating living room, which is yung malapit sa TV at iba pang entertainment appliances. Kaya minsan nagre-resort tayo sa paggamit ng extension cord para masaksak din yung ating iba pang mga appliances gaya ng electric fan or kung nagcha-charge ka ng yung phone malapit sa upuan. Hindi lang ito messy tignan, kundi may tendency rin na mag-overload yung mga extension wires na yon at pwedeng makakos ng sunog. So, sa pagpaplano pa lang ay dapat yung siguraduhin na may sapat na saksakan yung living room at iba pang parte ng bahay. At least 2 sides ng walls ang merong power outlet para again maiwasan ang paggamit ng extension cords. Well, ilan pa sa mga notable mistakes na pwedeng magawa sa sala ay ang 1, pagkakaroon ng oversized na furniture kahit hindi naman kalakihan yung living area. Yung pagkakaroon ng mga unnecessary at sobra-sobrang decor or mga accessories na nagpapasikip sa area yon at mga mismatch na style or color or theme para sa yung living room na baka magmukhang chapsuy na yung sala mo sa bahay. Anyway, may ginawa na tayong video all about mga diskarte kung paano paluluwagin yung maliit na space sa yung bahay. Kaya panoorin nyo later. Well, sana nakatulong ang video natin ngayon. Well, kung meron kayong katanungan or opinion, well, you can put it down sa comments natin below. At huwag kalimutang mag-like at syempre kung hindi pa, mag-subscribe. At please huwag rin kalimutang bumisita sa ating bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivia. At syempre, mag-subscribe na rin. Again, this has been your Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa ating next video. Bye!